So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po, hinihimo ko at inuudyok mga minamahal itong mga fanatiko ni former President Rodrigo Roa Duterte na lumabas po sa kanilang mga lungga at harapin itong sampal na kahihiyan sa kanila. Ano yung sabi dito sa survey? Yan o, basahin ninyo mga minamahal. Pulse Asia, 61% support House Quadcom probe. Imagine 61% na mga Pilipino suportado po ang investigation ng House Quad Committee hearing. Talagang tinutukan ng sambayan ng Pilipino yung series. 'Di ba, yung investigasyon patungkol sa extrajudicial killings sa war on drugs ni former President Duterte at yung patungkol dito nga po sa illegal na pogo. 'Di ba? Nasaan yung mga warriors ngayon ni former President Duterte? Bakit hindi nyo man lang maibit itong nailabas na survey? Mas nakakahiya sana kung 41% lang ang sumusuporta, kaso sobra sa 50. Almost half ng mga Pilipino ang suportado ang investigasyon ng House Quadcom. 'Di ba? 6 out of 10? My goodness! Mga minamahal, at ito yung nakakalula. Kasi okay, natural na sa Manila, makakakuha yan ng malaking porsyento. Sa Visayas at Mindanao, nalula ako. Kasi ang laki din ng numero eh. Tingnan nyo mga minamahal, oh. Support was strongest in Metro Manila at 73%. Followed by Luzon outside Metro Manila at 66% and the Visayas at 59%. The Duterte's bailiwick, Mindanao, meanwhile showed the lowest support, which is 46%. Lowest pero malapit na mga minamahal, pumunta sa kalagitnaan, sa 50%. Strong pa din ito. 'Di ba? Nakakaloka mga minamahal. Alam nyo, para sa akin, kung ako yung tatanungin, bakit nga ba suportado ng mga Pilipino itong nangyaring investigasyon ng House Quad Committee hearing? Para sa akin mga minamahal, ito ay isang proseso. Ito po ay isang hakbang para ipaglaban, 'di ba, yung mga Pilipino na tinanggalan nila ng boses, yung mga Pilipinong hindi po nakamit yung hustisya, yung injustices, yung binaon na lamang sa limot, yung patayan na ginawa ni former President Duterte noong siya pa ay presidente ng bansang Pilipinas. Yung mga killings, hakbang po ito mga minamahal upang protektahan din natin ang susunod na henerasyon sa susunod na administrasyon, dahil nga para hindi na po nauulit ang ginawa ni former President Duterte na walang habas na pumatay na mga Pilipino, hindi dinadaan sa due process. 'Di ba? Kumbaga parang manok or baboy lamang na kapag gusto niyang kikitilin without undergoing due process, which is nakakalungkot at nakakaiyak. Dahil hindi naman po war on drugs yung ginawa ni former President Digong kundi laban kontra sa mga may hirap. Mga minamahal, ulitin ko sa inyo, hindi po si Mima, Alicia, supporters ng mga gumagamit or may issue sa droga. Ako po ay pro-Filipino. Napaka-inhumane din po kasi ng approach ni former President Duterte. Kahit nga walang mga kasalanan, 'di ba, nadadamay sa kanyang palpak na war on drugs. Yung kanyang execution, okay lang naman sana magpatupad or magpagawa ng war on drugs as long as makatao naman. Kasi if you will compare yung administration ni former President Duterte sa admin ngayon, mas lessen yung patayan. Pero, same lang din na may mga nahuhuli silang gumagamit ng droga at mga nasiseize ng mga malalaking amount, 'di ba, ng mga droga sa iba't ibang lugar. So, kung same lang din naman pala, bakit hindi kaya at hindi nagawa ni former President Duterte na maging tahimik ang war on drugs at nang hindi nadadamay yung mga Pilipino na mga inosente? Biruin nyo, may mga bata, which is yun yung nakakaiyak yung hindi naman dapat sila sana kasama sa gulo kontra sa laban sa droga, pero nadadamay. May 3 years old, 'di ba? Pinakamababa ata, baby pa.
nadamay dito sa issue ni former President Duterte dahil sa maling execution nila ng war on drugs. At isa pa, tinuruan ni Digong na maging kriminal ang mga pulis dahil sa reward money na yan. Diba? Yan yung inireveal ni Ruy Magarma na meron nga talagang nangyayaring bayaran. Diyan nga po sa war on drugs na yan. Tapos ang naglalagak ng pera ay itong si Bongo. Ang punto natin dito, hindi dadami yung mga napatay kung yung mismong mga pulis tinuruan yung maging makatao. Ang nangyari kasi, yung mga pulis protektado noon ni former President Duterte. Like, pag may adik, patay agad. Tapos, yung pulis, talaga nga namang nakaka-proud dahil nakapatay ng adik. Pero mga minamahal, yung totoo dyan, kahit hindi naman adik, pinapatay nila dahil meron niyang nakapatong na pera sa bawat ulo ng mapapatay nilang mga tao. Which is nakakalungkot. Diba? Na kahit inosente, nadadamay. Example na lang natin dyan si Kian. 'Di ba? Nadamay ang inosenteng bata na ang huli niya pang ang mensahe, may exam pa kami bukas. 'Di ba na sana ngayon yung taong yan productive na. Ilang taon na yung nakalipas, mga minamahal, grabe. Yung pain, yung pighati ng mga namatayan, lalo pat kung alam talaga nilang mga inosente yung kanilang mga kapamilya na yan, masakit kasi kinuha sa dahas na pamamaraan. 'Di ba? So para sa akin, sa pamamagitan ng investigasyon na 'to, napapalakas ang ating institusyon sa bansa para matiyak din natin mga minamahal na ang susunod na administrasyon, yung pagpapatakbo nila sa bansang Pilipinas ay naayon sa batas at sa moral. And I hope na sana nagigets nyo ako. Kaya sinusuportahan nito ng mga Pilipino itong war on drugs na hearing, pati yung patungkol dito sa Pogo. Kasi mga minamahal, related yung Pogo na yan eh. Tapos yung war on drugs. Dito sila kumukuha ng funds. Sa Pogo, sa illegal gambling. Diyan sila kumukuha ng funds. Tapos inalalagak nila dito sa war on drugs para, 'di ba, mabayaran yung mga pulis na pumatay kuno ng mga taong adik. Pero alam nyo kung ano yung nakakapagtaka dito? Hindi man lang nila pinasilip. Noon itong si Leni Robredo, inilagay nila doon sa ICAD, pero tinanggal din nila kasi madaming question na ni-raise itong si former Vice President Leni. At ito yung masakit. Tinanggal nila si Leni dahil ang sabi ni Digong, mga minamahal, hindi niya daw pinagkakatiwalaan. Tama ba yung rason na yun? Di porket hindi mo pinagkakatiwalaan, in your own opinion, tatanggalin mo na yung isang tao without due process? Na samantalang itong si Leni Robredo ay nagtatanong lang naman. Nagre-raise ng question, ilan ba yung namatay? Sino yung mga namatay? 'Di ba? Gaano sila kadami? Sino yung mga big boss dito? Nagtanong lang naman si Leni, hindi nyo nga na-provide yung information, tinanggal nyo pa yung tao. Makatarungan ba yon? Kaya sabi ko sa inyo mga minamahal, hindi dapat natin binabaliwala itong hearing na to. Dapat sumigaw tayo, bumoses tayo. Humingi at humiling tayo ng pananagutan sa ginawa nilang krimen, 'di ba, sa kanilang administrasyon. Hindi natin pwedeng ipagpaubaya na lamang ito dahil nakalipas na. No! Panagutin ang may pananagutan. 'Di ba, bilang isang mamamayang Pilipino, katulad ko, katulad nyo, responsibilidad natin mga minamahal na tiyakin, 'di ba? Tiyakin natin yung kapakanan ng bawat Pilipino. Kapakanan ng bawat isa. 'Di ba? Tiyakin natin na magpatuloy ang paghahanap din ng hustisya dito nga po sa going investigation ng House Quadcom. Kaya dapat bigyan natin ng mariin na suporta, bigyan natin ng 100% na support itong House Quadcom na ito. Dahil sa pamamagitan nito, nalalaman natin mga minamahal yung mga injustices na unmask sila eh. Nauhubaran sila. Kaya nga galit na galit sila. Ano yung findings? Si Digong ang Lord of all the drug lords. 'Di ba? Ano yung sabi dito sa balita? Ex-President Duterte is face of illegal drug crime. Yan yung sabi ni Chairperson and Antipolo Representative Romeo Acop. Kasi ang sabi niya, naging ito ay grand criminal enterprise. Kumbaga parang sanga-sanga eh. Kaya, sanga dito, sanga doon. Which is nakakalungkot yung nangyari mga minamahal sa
past administration na parang tinuring nilang barbecue, tinuring nilang isaw, tinuring nilang Betamax, yung mga Pilipino na tinutuhog lang nila kapag gusto nila. 'Di ba napaka ano nun, no? Yung mga injustices. Kaya hindi na malabo at hindi na ako maninibago kung bakit 61% ng mga Pilipino ang gustong suportahan itong hearing sa extrajudicial killings. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo gusto natin ng hustisya at gusto na nila mapapasok ang International Criminal Court. 'Di ba? Paano natin makakalimutan yung madilim? 'Di ba nakabanatang iniwan ni former President Duterte? Kaya dapat hindi natin pwedeng patigilin or wag natin bigyan ng suporta itong House Quadcom. Dapat bigyan natin to ng mariin at 100% na support. 'Di ba kasi ang akala niya lagi siya yung batas. Alright, ang dami mga inosenteng buhay ang nadamay dito sa totoo lang. Nakakaiyak at nakakalungkot. Itong iniwang remarks ni former President Duterte. Alright, mga minamahal, pengi lang po ko ng likes, tapos ng comments, tapos ng shares, para naman po makatulong dito sa ating munting channel. So, yun po. Again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.